po ating sabihin sa araw nito. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan is the Feast of the Passover. Kaya ako ng Market Person. Let's turn your Bibles to John 7, and we will read verses 37 and 38. John chapter 7, 37 and 38. Workbench? Whiteboard marker. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the Scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Sabi sa 37, the last day, the great day of the feast. So we will be talking about the feast of the Passover. Alam niyo po sa nation of Israel, the Lord instituted several feasts. Marami silang mga sineselebrate, mga fiesta. Parang Pilipinas, ano tawag sa Pilipinas? Pag tinawag tayo na Island of Feast. Ngayon, ang mga feast dati kasi it was celebrated sa mga patron, no? Patron natin. May mga patron. Marami yan, no? Patron sa Isidro. Sino ba mga patron? Juan Bautista. At yan, bilang parangal ano, sa mga patron na sa tingin nila, ibigay ng pagpapala sa kanila. Panahon nila, nagbibigay ng ulan si Santo Niño. Kaya pag walang ulan, pinaparada si Senyor Santo Niño, no? And so forth, no? Ano ng mga patron para sa iba-ibang intention. Pero sa ngayon, right now, no? Ang pagsa-celebrate ng Pilipinas ng fiesta, hindi na more on because of the patron itself. Hindi na parang social. Ano na, parang magkaroon na lang ng change sa routine. Pero sa Israel, marami rin po silang mga feasts. Marami silang mga feasts. And those feasts were instituted to the nation of Israel for them to keep in mind that they are a peculiar and separated people unto the Lord. Sila ay binukod na bayan para sa Panginoon. We can read in Exodus chapter 19. Sabi natin sandali, Exodus chapter 19. Kaya ang tawag sa Israel is the chosen nation. Sila yung itinanging bayan. Sabi ng Panginoon sa pang portion ng Bible ng sa Deuteronomy na hindi ko kayo pinili dahil kayo yung pinakamalaki. Hindi dahil kayo ang pinakasikat. In fact, sabi ng Panginoon, kayo nga ang pinakamaliit. So, kailangan yung kaliitan, significance, kayo yung pinipili ko eh. Exodus 19, 5 and 6. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So, the nation of Israel is the chosen nation. At upang para lalong ma-retain sa utak, sa isipan ng mga Israelites, sa pinili bayan, the Lord instituted several feasts para ma-force sa kanilang isipan na kakaiba sila. Itinanging bayan, silang itinanging. So, dinami-dami ng mga bansa, silang itinangin ng Panginoon. Sa kanila pinagkatiwala ng Diyos, sa kanyang mga revelation, ang kanyang mga oracles, ang kanyang mga statutes, ang kanyang mga ordinance. And these feasts are intended to teach. Hindi sila binigay just for no reason at all.
Sila ibinigay ng Panginoon and they have very important significant, very important lessons to be learned, no? Na dapat nilang matutunan. Particularly, nung kapanahon na yan, na binibigay sa kanila yan, kasi kabago-bago pa lamang ng bansang Israel, no? In fact, binibigay yung kauna-unahan, the first ever feast given them is the feast of the Passover. Actually, nung binibigay yan, hindi pa sila bansa eh. Bubuuin pa lang bilang isang bansa. Kasi nabuo sila bilang isang bansa nung binigay nga kanilang konstitusyon. No? Wala namang bansa na walang konstitusyon. Kasi bubuo ka ng bansa na wala ka namang rules to govern your life. Eh, wala. There will only be chaos, lawlessness. Wala namang set of rules to govern their lives. So, ang Diyos, binigyan din ng kanyang bayan ng kanilang constitution para mag-govern, paano sila magpatakbo sa kanilang buhay. And their constitution was given to them when they reached Mount Horeb or Mount Sinai. Binigay din sa kanila yung Ten Commandments and following that the other laws, no? Kasi yung Ten Commandments, yan yung moral law of God. Yan ang mga, binubuyan ng mga kagustuhan ng Diyos when it comes to morality. What is morally right and what is morally wrong. What is to be avoided, ganyan. What is to be done, which is proper. Yan ang moral law, the Decalogue or the Ten Commandments. So the Lord also gave them the ceremonial law. Paano sila gagawa ng serbisyo sa Panginoon. And God also gave them social law as far as their relationship with their neighbors is concerned. Paano sila magsesettle ang mga dispute, paano yung mga papasok sa military, anong mga requirement. Isa pala sa mga requirements sa military, na kapag bago kasal ka, 2 years ka na RNR, 2 years ka na ka-leave. Ang katwiran ng Panginoon, paano kung kakakasal mo, bigla ka sumabak na gano'n. Kung na one time ka, di ba? Dali ka ng sniper. Awa naman ng misis mo, kaya paligayahin mo na ng 2 years. Siguro yung 2 years time, magkakanak pa kayo, at kung mamatay ka man sa gera, ganito pa, no? Pero kapalit, may gala natin dito, present ka, no? Kaya paano makakalimot yung kalungkutan ng pagkamatay ng asawa. Kaya the Lord instituted na sa mga magsusundan ng bagong kasal, 2 years silang pahinga. Bilpay yan. So, God gave them their constitution when they were in Mount Sinai. Kaya nung binibigay ko itong feast of the Passover sa kanila, actually, hindi pa sila bansa niyan. Pagaman malaki na sila. They were numbering about 3 million people already. 3 million na sila, pero wala pa silang constitution. Pero binigay na sa kanila feast. Ngayon, ano bang kalagayan nila when they were in Egypt? In Egypt, they were all practically what? They are all slaves. Sila yung mga tagagawa ng mga buildings. Alipin sila dyan. They work for Egypt without pay. Kasi slaves sila eh. Diba? For how long did they serve in Egypt? 215 years. Ayaw ba yan 215 years? Oh. Bumalik ka ng 215 years. Anong hindi nagpapatakan mo? 1798? O yan ang kapanang, 1798. Kapanahon na niya ni Francisco Balagtas. 2013 minus 215 years. Ganyan. 1798. Ganyan. 1798. You can just imagine how Philippines look like. Ano yung tsura ng Pilipinas sa panahon na yan. Wala pa mga umusok na sasakyan niya. Puro pala mga karamata. Karomata. Yung hinihila ng kalabaw. Karito na hinihila ng kalabaw. Karomata, di ba? Ewan ko, may kalesa na nun. May kalesa na kaya. Saan na po yung karomata?
Karosa. Karosa. Karosa, tinutulog naman yun may sakto yun karosa. Matagal panahon na yan. Makikita nyo mga di pamaypay na mga amiga. Buenas tardes, amiga. Muy bien. Español. Habla Español. Pilipinas mga araw, no? Tagal panahon yan, 250 years. So they served for that long without pay. No? Ito maganda. Nung sila po i-release ang Panginoon sa Egypt, gusto sila turuan ng Panginoon. Paano naman sila matuturuan? Yung mga knowledge, diba? Sino lang ang literate sa kanila? Sino lang ang pinag-aralan? Sino lang ang educated? Na 215 years silang slave sa Egypt. Isa lang ang edukado sa kanila. It's only Moses. Sa lahat ang may pinag-aralan. Pero mga kapatid, yung pagiging knowledge ng tao, yung kanyang pagiging literate, hindi ko nakita ng Diyos sa sagabal sa kanilang pagkatuto. Kagaya rin mo ng mga bata may pinapasok sa eskwela, mga knowledge pa rin naman yan Diba? During those days, kung nag-aaral, ang entry sa school, kailangan you are at least age 7. At least 7 years old. Hindi pa uso noon yung kindergarten. Wala pa yung mga preparatory niya, wala kang nursery. Wala kang kindergarten. Pagpasok mo, grade 1 ka agad. Practical yun. No read, no write. Pero bakit natuto? Di ba? Bakit natuto? First, ang ginagamit ng mga teachers ay paggamit ng mga objects. So, tawag yan ay the use of an object lesson. Isay ng teacher. Nakikita niyo ba ito? Opo, bola. Yan. Tawag dito ay bola. In English, this is ball. And the way to write ball is to write a letter B. Mga object lessons yan. So, ganoon din po, ang feast, yung tabernacle, at yung mga object na nakikita nila, mga sineselebrate nila, those are intended to teach. They are intended to teach what lesson, especially the lesson about Christ, and lesson about salvation. So yan po ang layunin yan kung bakit in-institute ang mga feasts. Kung bakit ibigay ang tabernacle. Para matuto sila, kahit sila mga illiterate. Through observance of these things, meron mga truth na sinasaksak sa kanila. For example, kakatay sila ng halos. Vividly, makikita nila na sumisirit yung dugo. At papasok sa utak ng offerer na, because of my sin, that this innocent animal will die. Which pictures the Messiah who will someday die, the innocent Messiah will die because of our sins. So doon pala, kahit hindi siya natuturuan sa pamagitan ng Biblia or the law, hindi naman niya mababasa, naliliterate siya. Pero by observing the animal, makikita niya na isang inosente, mamamatay, para kasalanan ko. Diba? Pag may tinuturo na doon, dahil po kadahilanan, whoever keep in the mind of God's chosen people, the nation of Israel, that they are a peculiar and separated people unto the Lord, a people unto whom God wished to reveal the Messiah and the many experiences connected with His life. Sa kanila, ibinigay ng Panginoon yung revelation of the coming Messiah. Although from time to time, meron po mga pahiwatig ng Panginoon. Bago pa lang ang tao sa lupa, di ba? Si Adam and Eve. Binigyan na sila ng Diyos sa pahiwatig, di ba? Yung unang-unang mention of the Messiah was mentioned to Adam and Eve in Genesis chapter 3. Genesis 3 and verse 15. Wala pa silang anak nun. And I will put enmity between thee, between thy seed, the woman, and her seed. It shall bruise your head, and you will, the serpent shall bruise the heel of the seed of the woman. Actually, God is referring to the Lord Jesus Christ. Minention na yan kay Satan. I will put enmity. Of course, nandun si Adam and Eve, narinig nila. Present sila. Narinig nila yung promise of
first promise of the Messiah. Now, malipas ang ilang panahon, bitaw na po ang bansang Israel, it is now through the nation of Israel that God wishes to propagate the teaching about the Messiah. At sa kanila, binigay ang pangako tungkol sa Messiah. Okay? So a number of festivals were given to them, which were to be observed in different seasons of the year. Marami po sila mga feasts. Alam niyo ba yung Feast of Tabernacles? Or Feast of Booths? That is also intended to teach a lesson. Ano yan? Merong panahon sa taon, no? During a certain time of the year, ang mga pamilya lalabas sa kanilang bahay. Puputol sila ng mga branches at tatayo sila ng mga balag. At doon sila titira ng mga several days. Ngayon, yung kanyang okasyon na yan, that would be the opportunity of the parents to teach their children. Kasi mga kanila, magtatanong sa rin ng Mother, bakit meron naman tayong bahay? Bakit hindi tayo natutulog sa bahay? Bakit dito tayo? Taon-taon na lang, merong panahon na dito tayo natutulog sa labas at hindi sa loob ng bahay. So, pag yung mga pagtatanong na ng mga bata, yan ang oportunidad ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak of what they experience during their wilderness trek. Paano sila yung nalagaan ng Panginoon? Paano sila yung survive? Diba? Di ba yung wilderness trek, sama sila natulog? Diba? Sa ilalim ng mga puno. Tents. Okay? So yung pagkakataon nila. Yan mga dahilan kung bakit nagbigay ng mga feasts. To teach about salvation, to teach about God's preservation, to teach about Christ, to teach about many other things. Okay? And in Deuteronomy 16:16, God designated a place for the celebration of specific feasts. And then in Leviticus 16:29-30, maglalaan sila ng day of fasting. And during the day of fasting, yan ituturo ang mga layunin ng Panginoon, the real purpose of God in those feasts. So yun po pinaka-importante sa celebration ng feast, na may paliwanag sa mga tao ang tunay na intensyon kung bakit in-institute ang isang particular na feast. So gagawin nila yan, i-observe nila yan, and then they will devote a certain day, a day of fasting. At yan sa araw niyan, dahil tuturo ng mga priest sa talagang layunin kung bakit in-institute ng Diyos ang ilang mga feasts. Intended to be an object lesson to teach about Christ and to teach about salvation. So marami itong feast, but today, we will just focus our attention on this particular feast. Bakit ito muna? Kasi po, ito ang pinakamahalaga sa lahat. The Feast of the Passover. This is the most sacred, this is the most important, and what else? Yan din po ang kauna-unahan sa lahat. Kauna-unahang feast na ibinigay, pinaka-sacred sa lahat, ang pinakamahalaga sa lahat. Feast of the Passover. So, kailan po ito in-introduce? In Exodus 12, on the eve of their departure, isang araw bago sila umalis, ibinigay ang feast na yan. Na-record po yan sa Exodus chapter 12. Dahil the day bago sila alis, sabi ng Panginoon, each family of you, each family sa bansang Israel ay kukuha ng tupa. Kailangan 1-year-old male. Actually, April the 10th pa lang, kukunin na nila yung natago na. Huwag na pakakawalan yan. But on April 15th, doon nila yan kakatayin. Okay? Kailangan 1-year-old. At yung dugo, ipapahid yan sa mga tituhan, kanilang tahanan. So the Feast of the Passover was introduced in Exodus chapter 12. It is the first festival which the Lord introduced, the most sacred and designed to teach some strongest and forcible lessons concerning the Messiah. The feast was introduced before the Israelites left their slavery in Egypt, and it was ever to be associated with the thought of their freedom from
slavery. Ano ibig sabihin niya? Na itong pagse-celebrate o itong execute ng feast, yung kauna-unahan, the first Passover, kauna-unahang pagganap itong Passover, ang kanyang observance is associated with their what? Freedom from slavery. Hindi pa rin ito yung nakapanood ng Ten Commandments the movie. Paano ba yan? Ten Commandments the movie. Will Briner? Yan na si Will Briner. Charleston. Yung Moses. Yung si Will Briner, yes. Will Briner, yung Kabul, Pharaoh. Ano yan? Although maraming minodify doon. Pero nga doon naghahatak ng bato nakarelo pa Hindi na natin Isa nakarelo pa. So maraming modification, maraming minodify doon sa kwento. Marami rin mga katotohanan, no? Pero yan po talaga nangyari ng ganyan yan. Historic yan, talaga naganap yan. Hindi lang ito basta hatha lamang na kwento. Historic po na naganap yan. Nangyari talaga itong pangyayari na pinanganak sa tao na nagkaroon ng Moses, nagkaroon deliverance ng isang bayan from slavery in Egypt. Sabi nila, yung hari niyan, Ramses, during time of Ramses. Bakit hindi friendly itong Egyptian pharaoh nito sa mga Israelites? Hindi na ito yung natural ng mga Egyptian talaga. Sabi nila, they came from the tribe of the Hyksos. Ito yung mga nakasakop sa mga Egypt. And then sila na yung naghaharihan sa Egypt. Kaya hindi na kilala si Joseph. Kung sana yung natural talaga na Egyptian na nandun. Friendly ko yan kay Joseph sa mga angkan ni Jacob. Pero dahil sa nasakop sila, itong mga Hyksos na yan, sila na ngayon yung nag-rule sa Egypt. Kaya they dealt grievously with the nation of Israel or with the Israelites. Okay? So it was the first feast ever instituted, and it was designed to teach some of the strongest and forcible lessons concerning the Messiah. Okay? It was introduced before their escape from Egypt and is to be associated with the thought of their freedom from slavery. Kailangan i-connect nila na itong pagkatay ng Lamb of the Passover, yan ang naging dahilan ng kanilang freedom from slavery. Kailangan, yan ang pumapasok sa utak nila ng pinag-perform nila yan. Yan ang gustong i-force sa kanila ng Panginoon. Okay? And another thing, connected with this feast is the offering up of a sacrifice. In fact, sa lahat ng mga feasts na kanilang i-observe, ay meron pong offering. Walang saysay ang kahit anong feast kung wala yung offering. Kapag hindi involved ang pag-offering ng animal at animal na nakakain, mawawala ng saysay, mawawala ng kabuluhan, lahat ng kanilang mga pag-aalay na ginagawa, o ang kanilang mga feast na gagawin. Kailangan na involve yung animal sacrifice. Kasi nga, ang ituturo talaga dyan is freedom is only through the shedding of blood. Because the Lord can, actually the Lord can easily free them even without blood. Diba? Hindi ba sila kayang palayain ng Panginoon na walang blood? Would it be impossible for the Lord to set them free even without blood? Kaya ng Panginoon yan, pero gusto ng Panginoon may involved na blood. Kasi nga, ang layunin ng Panginoon is not only to free them physically, but also to teach them spiritual lesson that our spiritual freedom is through the blood of Christ. So hindi lamang physical freedom ang gusto ituro sa mga Panginoon. Meron pang isang uri ng slavery, which is spiritual, na walang makaka-release dyan except the death of a substitute, the death of an innocent one, and there is a need for his blood to shed. Sa totoo lang, kaya-kaya silang iligtas ng Diyos.
kaya mo mamatay ng Panginoon ng 120,000 during the time of Jehoshaphat na wala man lang isang dugo ang umagos eh. Iyak na iyak noon si King Jehoshaphat. Sabi niya, Panginoon, paano ko madidefeat itong napakaraming kalaban na ito? Daang libo. Paano ko sila makakalo? Sabi lang sa kanya ng Panginoon, behold, tingnan ko, paano gagawin ba? Nakalo hindi, pag-ising nila, 120,000 pinatay ng Panginoon. See? So madaling magligtas ang Panginoon. During the time of Elisha, kapaligiran ang Samaria ng mga Syrians. 4 na leper ang nagtangka na pumunta sa kampo ng mga Syrians. Kaya sabi nila, kung mag-aantay tayo ng yahagi sa ating limos, patay tayo. Dahil silang man, namamatay na sa mulong. Sino po mag-ahagi sa atin ng limos? Eh, punta na lang tayo sa kampo ng mga Syrians, baka sakali, baka maawa pa sila. Kasi 4 silang ketongin, namatay na sa lahat. Dahil kung dito tayo mag-aantay ng yahagi sa atin, tiyak na patay tayo dahil gutom din sila eh. Eh dito, baka sakali. Hindi papunta nila sa camp ng mga Syrians. What did they find out? Empty na yung camp. Hindi na nga nasakit yung kapayo. Sa pagmamadali nila, itong gabi pa lang yan, yung gabi. Ang Diyos ay nagpadala ng palakas na ugo ang pag-aalang ng mga Syrians at hire ang Israelites sa mga mercenary ng mga ibang bansa at dinulusod sila. Sa panig nila, hindi na nila nasakit yung kabayo at kanya-kanyang takbuhan na. So madali lang sa Diyos ang maligtas, ibang paraan na wala ng dugo na mabubuhos. Pero bakit ipinipilit ng Diyos na sa lahat ng feast, may kailangan merong dugo na iaalay, merong hayop na iaalay, ang dugo ay aabos. Dahil hindi mo lang ng physical deliverance ang gusto ipahatid sa atin ng Panginoon, hindi spiritual deliverance. Isa pang nais ituro sa atin ng Panginoon. That is found in Hebrews 9:22. Without a shedding of blood is no remission of sins. Walang pagkapulos ng dugo ay walang kapatawaran. Okay? Now let's talk about the Paschal Lamb or the Passover Lamb. Passover or Paschal. Or nila Paschal. Ito, Spanish is yes. Pero scientist na Pascal. So while there are many offerings during the Passover feast, marami silang mga pwede pang ibigay. Gaya ng mga gulay, tinapay. Pero pinakamahalagang offering na involved dito sa feast of the Passover is the lamb, yung tupa. Okay? The instruction was first given in Exodus 12. And then later on, the next year, may celebrate na nila yan. Ano ba nangyari kasi dito sa Passover? Mabasa niyan sa Exodus 12, no? Bawat pamilya, kukuha ng isang hayop, isang tupa, kailangan lalaki, 1-year-old, male, and then yung blood, pagdating ng bago mag-evening, magpalit ng day, kakakain nila yan at yung dugo ay kumuha sila ng hyssop. Spell hyssop. Tama ka po, hyssop. Hyssop plant, they will get leaves from the hyssop, Oo, yan yung mga gumagapang sa wall. Gumagapang sa wall yan eh. Yung nakikita ko sa mga malaking mansion, mga fourth squad kabayan, yung mga wall sila na ginagapahan na naman. So yung mga walls, ginagapahan talaga ng mga halaman. Mabubuha sila ng mga daon niya at yan ang ipang sasawsaw nila sa dugo na nasa bowl, At ipapahin nila doon sa mga doorposts. Lentils and doorposts of their houses. Dahil sabi ng Panginoon, that night, the angel of death shall pass over the land. At pagdaan ng angel of death, lahat ng bahay na walang dugo sa pinto ang panganay mamamatay. Whether it be animal or whether it be human, ang panganay dyan mamamatay. So dumaan ang angel of death sa lupain ng ito, nakamatay lahat ng panganay na tao, panganay na hayop, pero sa Goshen,
Yung Goshen, yun yung delta eh. Nile delta. Yun di ba yung sinasabing delta? Di ba sa Quezon City may delta? May delta na, di ba? Delta. So, ang delta, yung sinasabing delta, yun po na-split ang ilog. Yan. Yan, nag-iwalay sa maraming tributary at isang ilog. Kasi, dyan sa dyan sa natapon ng tubig sa all over from Africa, mga 7,100 miles yan, layo ng Nile River na yan. Wala sa pusod ng Africa yan, palabas yan ng Mediterranean Sea. Pero bago yan lumabas, mag-i-split yan sa maraming direksyon. Kaya nga dito sila sa Goshen, itinira ng Pharaoh. Kasi dahil sa may delta, sagana sa tubig, sagana sa halaman, sagana sa grass. Kasi nga, ang mga angkan ni Jacob ay mga shepherds. And according to the Egyptians, ayaw nila na kalubilo ang mga shepherds because Egyptians are farmers, nababahuan sila. Anak tayo, ayaw natin na kasama mga kumpay. Kasi tingin natin, amoy sibuyas pa natin. Kasi bagong linggo, amoy sibuyas pa rin. Eh sa kanila, babaw na, sa atin naman eh. Gusto natin, amoy bawang, ayaw natin amoy sibuyas. Ay ayaw natin makasama. Kaya sabi nila, doon na kami sa Goshen kasi marami kayong mapagpapartingan ng hayop niya doon. Pero talagang dahilan nun, ayaw ng mga Egyptian nakalubilo ang mga shepherds sa mga buhon sila. Doon sila sa Goshen. So, doon sa Goshen, walang namatay. But in the entire land of Egypt, lahat ng panganay namatay. Ayan po yung Passover. Now, para i-celebrate yung pangyayaring yan, in-institute ng Panginoon na taon-taon, ulit-ulit nilang ulitin yan. Think April 15. Every April 15. Because it will signify the Lord Jesus Christ, who also died April 15. Ang Panginoon po ay namatay ng April 15. Yan po ang significance niya. Taon-taon na yan. Oh? Now, the instruction was given in Exodus 12, and there are 6 prominent things to be remembered in the offering of the Paschal Lamb. Ano yan? A lamb for every household. Ang isang dapat nilang tatandaan, isang tupa para sa bawat isang tahanan. Pangalawa, so lahat ng sinasabi ko nasa Exodus 12 lang yan. This lamb must be without blemish. Kailangan na kanilang i-offer na tupa, walang kapintasan. Hindi pilay, hindi bulag, walang talis. Kailangan healthy. Because it will typify the Lord Jesus Christ who is spotless. Walang kasalanan. Walang kapintasan. Pagdating sa kasalanan, wala tayong ipupula sa ating Panginoon. And it must be killed in the evening, according to 12:6. The blood of the lamb must be sprinkled upon the side posts and upper door posts of the house in which it will be eaten. And the lamb must be eaten the night it was killed, and under no circumstance any part of it is left in the morning. Kailangan susunugin na lang pagka hindi ubos. So yung buong pamilya, kakainin niyang tupa na yan. Kung masyadong marami, invite the neighbor para sa halip na magkakatay yung neighbor, isa na lang. Total, kasi naman sa kanilang dalawang pamilya, isang tupa. Pero kung masyadong malaki pa rin, yung sosobra, sunugin, pero walang bibigyan. Okay, hindi naman yan. Then, number 6, another thing, not a single bone, according to 12:46, not a single bone must be broken. Okay, bali bang mga sinabi ko yan, pero yung mga anim na pinaka-prominent yung dapat matatandaan sa pag-offer ng Passover. Bakit walang buto na mababali? Because it will typify the Lord Jesus Christ na. Ang Panginoon nung napako sa krus, hindi isang buto yun niya, walang mababali. Alam niyo ba na ang namamatay sa krus, lahat yan dinagalian ng tuhod. Kasi nga, hanggang hindi yan mabagalian ng tuhod, tatagal pa buhay yan. Kasi yung mga namamatay sa crucifixion, yung mga namamatay dyan, asphyxiation at depression na nilang lungs.
Imagine, what time, anong oras na rin ako? 6, 9 a.m. That's 9 a.m. Eh, ang Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay, 3 p.m. Pero actually, abutin ng gabi yan. Matatagalan sila, didilit na, hindi mo sila makakauwi. Eh, ang ginagawa ng mga Roman soldiers, para mapadali ang buhay, ginagalian nila ng tuhod. Kasi bakit pa bulit? Para hindi na sila makatayo ulit. Kasi yung mga nakapako dyan, lalay na yan eh, halay na yan, halalay na yan. Ngayon, pagka ahabol lang naman ini ngayon, itutulak na naman yung tuhod niya, pataas, para ma-relax na naman yung dibdib niya, ahabol sa inyo. Pero yung buong weight niya, andun sa paa niya nakapako. Kasi tutulak na yan eh. Pag lumaylay naman siya, yung weight ng katawan niya, nasa kamay naman. So, ganyan yan, sa loob ng 6 na oras ang Panginoon. Balik-balik lang, palipat-lipat. Yung weight ng kamay ng bigat ng katawan niya, nalipat sa kamay, o kaya nalipat sa paa. Pero pag kailangan ng huminga, no choice. They have to push themselves up. Tutulak na yung paa nila para makahinga na naman sila. So, hindi like that, hanggang sa palagutan sila ng hininga. Ngayon, para hindi na sila abutan ng dilim, ang ginagawa ng mga Roman soldiers, babalian na ng tuhod. Para paglaylay, eh hindi na sila makakahabol ng hininga. Pero bago nangyari yan, pinanahan na ng Panginoon. Pagpatak ng alas 3, nililis na ng Panginoon yung kaluluwa, kaya kung ba na walang pumatay sa mga. Although they intended to kill the Lord, but actually nobody could kill the Lord. Kaya sabi niya sa Romans 8, no man taketh my life from me. I lay down on myself. Walang pwedeng kumitil sa buhay ng Panginoon. No? Siya mismo ang nag-release ng kanyang kaluluwa, ng kanyang buhay. Kailan? Nung tapos na ang mag-aalay sa kanyang buhay. Yung first part of the work of the priest ay naganap na. Kaya sabi niya, it is finished. And there's nothing left to be done. Doon sa part 1 ng trabaho ng priest. Kasi ang pangalawang part ng trabaho ng priest is to intercede. Ang unang part is the offering of the sacrifice. And iaalay na ng Panginoon ng kanyang buhay. Ang 6 na oras na yan. At kung wala nang matitira pang gawin, sabi niya, it is finished. And he gave up the ghost. Nirelease niya ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, Lord, into thy hands I commend my spirit. So, bro, kalabutan ng ginihang Panginoon. Nobody could kill the Lord, no? He is God. Kasi sabi niya, no man taketh my life from me, but I lay it down of myself. Now, there are several lessons of the Paschal Lamb. At yan po yung ating isa-isahin mamaya, no? So, tayo yung saglit na tumayo, at tayo yung tapos sa ating Akila natin Diyos at mahabaling Ama, salamat po Ama sa kabayan at salita. Salamat po Ama, patuloy ang ating turuan, Ama, sa ilang aral, especially Ama, sa paligtasan. Mga details ito Ama, magkalo po namin ma-appreciate ang kakabilaan ng inyong napropisyo. Kaya din po Ama, upagin namin maunawaan ang mga binabasa sa Biblia. Salamat, patuloy pagpalakas sa aming pananampalataya. Matibay sa amin. Kung sila naman, may bigindaan ng kaligtasan. Kung sila po ang meron ng tuwa sa aming kalagitan, malapit na sa aming kaligtasan. Ito ang kalat, ang patuloy na mataas sa aming kalagitan, at po ang mga nilangin sa ngayon ng Jesus. Muna po tayo.